La fuga de los reos secuestradores, hubo una fuga masiva de reos, todos sabemos. Debido a en esa fuga masiva se fugan 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. Si Miriam Rodriguez Martinez ay isang ina na labis na nagdalamhati matapos malupit na makitil ng mga Mexican cartel ang kanyang anak na babae. Dahil sa matinding sakit at uhaw sa hustisya, si Miriam ay nagbago mula sa isang inang wasak ang puso tungo sa isang aktivistang handang lumaban. Ito ang makapangyarihang kwento ng isang ina na walang sawang hinabol ang 10 miyembro ng kartel na responsable sa pagkamatay ng kanyang minamahal na anak. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Si Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez ay ipinanganak noong 1960 sa San Fernando, Tamaulipas, kung saan namuhay siya ng tila isang simpleng buhay. Ngunit dahil sa patuloy na labanan ng mga kartel at karahasan sa lugar, marami sa kanyang pamilya kabilang ang kanyang anak ay lumipat na sa ibang lugar upang umiwas sa panganib. Ang San Fernando ay itinuturing na isang ticking time bomb dahil matatagpuan ito sa pangunahing ruta patungong hilaga ng estado ng Tamaulipas na papunta sa Estados Unidos. Ayon sa New York Times, ang lugar ay may malawak na network ng mga dirt road at masukal na lupain na ginagamit ng mga smuggler ng pinagbabawal bilang ligtas na daanan para sa kanilang iligal na gawain. Mula 2007 hanggang 2012, nakaranas ang Mexico ng matinding pagtaas ng karahasan na nagresulta sa 3 beses na pagdami ng mga pagkitil. Mahigit 60,000 na katao ang nakitil sa panahong ito, habang marami rin ang nawawala o napilitang lumikas dahil sa takot. Sa kabila ng panganib, ang 20 years old na anak ni Miriam na si Karen Alejandra Salinas Rodriguez ay piniling manatili sa lungsod upang tapusin ang kanyang pag-aaral at tumulong sa negosyo ng kanyang ina. Maayos naman ang lahat hanggang sa dumating ang trahedya noong 2012. Si Karen ay dinukot ng kilalang Rosetas Cartel. Mabilis na nagsimula ang walang humpay na paghahanap ni Miriam at ng kanyang pamilya. Humingi ng malaking ransom ang mga kumuha kapalit ng kalayaan ng kanyang anak. Ang Los Zetas ay isang kilalang kriminal na organisasyon sa Mexico na nakabase sa Nuevo Laredo. Nagsimula ito noong huling bahagi ng 1990s mula sa mga dating sundalo ng Mexican Army na naging enforcement arm ng Gulf Cartel. Kilala sila sa labis na karahasan at hindi nag-aatubiling kumitil. Sila ay sangkot sa trafficking ng ipinagbabawal, extortion, pagdukot, assassination at iba pang krimen. Isa sila sa pinakamalulupit na kartel na naging dahilan ng matinding drug war sa Mexico, kung saan libu-libong inosenteng tao ang nadadamay. Ang hidwaan ng mga kartel ay nagdudulot ng turf wars, mga labanan para sa kontrol ng teritoryo. Dahil dito, tumataas ang krimen, lumalala ang karahasan at maraming buhay ang nasisira. Sa pagitan ng mga kartel tulad ng Sinaloa at Tijuana, ang mga lugar ay nagiging sentro ng madugong labanan para sa ipinagbabawal, kapangyarihan at impluwensya. Si Edgar Valdez Villarreal, na kilala rin bilang La Barbie, ay nasangkot din sa mga away ng karibal na kartel kasama ang Los Zetas. Ayon sa mga ulat, dinukot at kinitil ng Zetas ang kapatid ni Valdez bilang paghihiganti. Dahil dito, dinukot ni Edgar Valdez Villarreal ang 4 na miyembro ng Zetas at kinitil ang mga ito sa harap ng kamera. Ang naturang video ay kalaunang nakalap ng Dallas Morning News. Sa nasabing video, maririnig umano ang boses ni La Barbie habang iniinteroga ang mga biktima bago sila kinitil. Makikita sa ganitong pangyayari kung gaano kalupit ang labanan ng mga kartel. Hindi sila nagdadalawang isip na dumukot o kumitil para makaganti o makuha ang gusto nila. Sa loob ng maraming taon, patuloy ang turf wars at karahasan sa Mexico. Malaking epekto nito sa mga komunidad na nagdudulot ng takot at kawalan ng seguridad. Naaapektuhan din nito ang kakayahan ng mga awtoridad na labanan ang organisadong krimen. Si Karen Rodriguez ay isa lamang sa maraming biktima ng ganitong karahasan. Habang nababalot ng trahedya ang pamilya Rodriguez, hindi tumigil si Miriam sa paghahanap sa kanyang anak. Noong 2012, si Karen Rodriguez ay nagmamaneho sa isang liblib na lugar nang bigla siyang harangin ng 2 sasakyan. Lumabas ang mga armadong lalaki, pilit siyang kinaladkad palabas ng kanyang sasakyan at isinakay sa kanilang sasakyan. Dinala siya ng mga dumukot sa bahay ng pamilya Rodriguez at itinali.
Habang isinasagawa sana nila ang plano para sa ransom, may dumating na kaibigan ng pamilya at nakita ang nangyayari. Dahil dito, napilitan ang mga kidnapper na pati ang kaibigan ay dukutin din. Pagkatapos ng insidente, nagsimulang makatanggap ang pamilya ng mga banta at hinihinging ransom. Walang magawa ang pamilya kundi umutang sa bangko para mabayaran ang ransom kapalit ng kaligtasan ni Karen. May mga ulat na sa San Fernando, napakarami na ng kaso ng pagdukot kaya't may mga bangko pa na nag-aalok ng loan para sa ransom. Agad itong kinuha ng pamilya ni Miriam. Ipinag-utos sa kanila na i-drop ang pera sa isang medical facility at hintayin ang karagdagang tagubilin sa isang sementeryo, pero hindi na sila muling nakatanggap ng balita. Hindi sumuko si Miriam. Humingi pa siya ng direktang pakikipagkita sa mga kidnapper at pumayag ang mga ito. Nagkita sila sa isang restaurant kung saan nakaharap niya ang isang lalaki na humihingi pa ng dagdag na pera kapalit ng impormasyon tungkol sa kanyang anak. Wala siyang nakuha. Ang lalaki ay may dalang radyo at tila may kausap palagi rito. Tinawag siya ni Miriam na Sama. Sinabi nito na wala si Karen pero kaya raw nilang hanapin, kapalit ng mas malaking bayad. Sa desperasyon, nagbayad si Miriam ng $2,000 pero hindi pa rin ito nagbunga. Nang muling tumawag ang mga kidnapper, humingi pa sila ng karagdagang $500. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi na bumalik si Karen. Sa puntong yon, hiwalay na si Miriam sa kanyang asawa at kasama na lamang ang kanyang panganay na anak na si Azelia. Sa kabila ng sakit, alam ni Miriam na hindi na babalik si Karen. Ngunit sa halip na sumuko, nangako siyang ipagpapatuloy ang paghahanap hanggang sa mahuli ang lahat ng responsable sa pagkawala ng kanyang anak. Ito ang simula ng pagiging vigilante detective ni Miriam. Isang mahalagang punto na dapat tandaan ay kung bakit umabot si Miriam sa ganitong sukdulang hakbang para imbestigahan ang pagkawala ng kanyang anak, dahil tumanggi ang pulisya na tulungan ang pamilya Rodriguez. Mas naging determinado si Miriam kaysa dati na hanapin ang mga taong kumuha sa kanyang anak at saan siya magsisimula kundi kay Sama, ang tanging miyembro ng gang na nakausap niya. Tandaan, ang kaibigan ng pamilya na kasamang dinukot ni Karen ay kalaunang pinalaya dahil wala itong halaga sa mga kidnapper. Mula sa kanya, nakakuha si Miriam ng pisikal na paglalarawan ng mga dumukot, sapat para makumpirma niyang si Sama ay sangkot sa pagkawala ng kanyang anak. Sa makabagong panahon, halos lahat ay may social media account, kaya hindi na ganoon kahirap hanapin ang isang tao kahit pa ito ay isang kilalang kriminal. Sinimulan ni Miriam na halughugin ang internet upang mahanap ang mukha ng lalaking nakausap niya sa restaurant. Naglaan siya ng maraming oras sa pagtingin sa Facebook profile ni Karen, umaasang makakakita ng kahit anong clue tungkol sa kidnapping. Sa kanyang pagbabrowse, nakita niya ang larawan ng isang lalaki na kamukha ni Sama. Nakatayo ito katabi ng isang babae na naka-uniforme ng isang ice cream shop. Sa mas malalim na investigasyon, natuklasan na ang uniforme ay mula sa isang tindahan sa Ciudad Victoria na halos 2 oras ang layo mula sa kanyang kinaroroonan. Agad niyang nakilala ang lalaki, ito mismo ang nakausap niya sa El Junior Restaurant. Natuntun ni Miriam ang ice cream shop at nagsimulang magmasid dito ng madalas. Nakilala niya ang babaeng empleyado mula sa litrato at inalam ang oras ng kanyang trabaho. Pinagmamasdan niya ito araw-araw hanggang sa matiyagan niyang hintayin na dumating si Sama. Nang sa wakas ay makita niyang pumasok si Sama sa tindahan, sinundan niya ito hanggang sa bahay at inirecord ang address nito. Mukhang kakaiba at nakakatakot ang ginagawa ni Miriam, pero sa sitwasyon niya, ito na lamang ang paraan para makakuha ng hustisya. Pero hindi pa rin sapat ang impormasyong ito para kumilos ang pulisya. Kailangan pa niya ng mas malakas na ebidensya, kaya kailangan niyang lumapit ng mas malapit sa mga ito. At para magawa iyon, kailangan niyang magtago ng pagkakakilanlan. Pinutol ni Miriam ang kanyang buhok at kinulayan ito ng matingkad na pula upang hindi siya makilala. Isinuot niya ang lumang uniforme mula sa kanyang dating trabaho sa Ministry of Health at nagkunwaring gumagawa ng survey, kumakatok sa bawat bahay sa lugar ni Sama. Layunin niya ay makakuha ng impormasyon tungkol kay Sama at sa kanyang grupo. Matapos ang kanyang investigasyon, dinala niya ang lahat ng nakalap niyang ebidensya sa mga awtoridad, umaasang tutulungan siya. Ngunit dito siya nakaranas ng matinding hadlang. Dahil sa laganap na karahasan sa lugar, mga pag-atake, pagdukot at libu-libong nawawalang tao, hindi na kayang tugunan ng pulisya ang lahat ng kaso. Umaabot sa 70,000 ang nawawalang tao at patuloy na tumataas ang bilang ng mga krimen. Dahil dito, walang sapat na atensyon ang ibinigay sa kaso ni Miriam.
kinailangan pa niyang maghanap ng taong handang tumulong. At nang sa wakas ay makakuha siya ng arrest warrant, huli na, nakalipat na si Sama. Sa kabila ng pagkabigo, hindi sumuko si Miriam. Patuloy niyang inalam, hinanap at tinukoy ang iba pang kasapi ng gang. Hanggang sa kalaunan, nakahanap siya ng maraming larawan ni Sama at ng kanyang mga kasamahan, patunay ng kanyang husay sa pag-iimbestiga. At marahil ay sadyang tadhana, muling lumitaw si Sama sa kanyang radar. Noong September 15, 2014, araw ng kalayaan ng Mexico, si Luis na anak ni Miriam ay nagsasara ng kanyang tindahan sa Ciudad Victoria nang mapansin niya ang isang pamilyar na lalaking payat na pumasok sa kanyang shop. Nakilala niya ito, si Sama. Agad niyang ibinagsak ang lahat at tinawagan ang kanyang ina habang pilit na binabantayan ang kilos ni Sama. Sa tulong ng pulisya, naaresto si Sama. Agad din niyang itinuro ang mga kasabwat niya sa pagdukot kay Karen. Isa sa mga pangalan na lumabas ay si Christian Jose Zapata Gonzalez, isang 18 years old na binata. Dinala si Christian sa interogasyon at nasaksihan ito ni Miriam. Sa kanyang pananaw, tila isa lamang siyang takot na bata. Naawa si Miriam sa kanya. Sa isang pagkakataon, personal pa siyang nagdala ng pagkain at inumin para sa binata. Ayon kay Idalia Salidar Vicencio, kaibigan ni Miriam na naroroon din sa investigasyon, sinabi ni Miriam, isa pa rin siyang bata kahit ano pa ang nagawa niya. At nanay pa rin ako, nang marinig ko siya para bang anak ko rin siya. Dahil sa ipinakitang awa ni Miriam, kalaunan ay sinabi ni Christian ang buong katotohanan sa mga investigador, kasama na ang lokasyon kung saan dinala si Karen. Sinabi niya na handa akong dalhin kayo sa rancho kung saan nila kinitil sila at kung saan maaring nakalibing ang kanilang mga katawan. Dinala ni Christian ang mga autoridad sa isang abandonadong rancho malapit sa San Fernando, Tamaulipas. Ang lugar ay puno ng tama ng bala, isang malinaw na bakas ng labanan ilang buwan na ang nakalipas. Nakakatakot ang itsura ng buong lugar. Habang ginagalugad ang mga labi ng rancho, nakakita si Miriam ng isang scarf. Nakilala niya ito. Scarf ito ng kanyang anak na si Karen. May nakita rin siyang bahagi ng upuan mula sa sasakyan ni Karen sa ibabaw ng mga labi. Ang mga ebidensyang ito ang nagpatibay sa hinala ni Miriam na kinitil na ang kanyang anak. Ngunit ayon sa mga forensic report, hindi agad natagpuan ang katawan ni Karen sa rancho, kaya tumanggi si Miriam na maniwalang wala na ito. Noong 2015, kinumpirma ng mga siyentipiko na natagpuan na rin ang mga labi ni Karen sa nasabing lugar matapos ang malawakang paghuhukay ng mga katawan sa rehiyon. Ngunit dahil sa matinding pagpupumilit ni Miriam, muling sinuri ang lugar at doon tuluyang natagpuan ang buto ng hita ni Karen. Habang pauwi si Miriam mula sa rancho, nadaanan niya ang isang barbecue restaurant kung saan kumain sila ni Azelia 2 araw matapos ang pagdukot kay Karen. Naalala rin niya ang pakikipagkita niya noon sa isang dating kapitbahay na si Elvia Yuri Betancourt. Naalala niyang tinanong niya si Elvia kung nakita ba nito si Karen, ngunit itinanggi ito ng babae. Para kay Miriam, may kakaiba sa sagot nito, isang kutob na hindi niya maipaliwanag. Dahil dito, sinimulan niyang imbestigahan si Elvia. Natuklasan niya na may romantikong relasyon ito sa isa sa mga kidnapper ni Karen na noon ay nakakulong. Gaya ng ginawa niya kay Sama, sinimulan muli ni Miriam ang pagbabantay. Naghintay siya sa mga oras ng bisita sa kulungan hanggang sa lumitaw si Elvia. Doon, inaresto rin siya. Kalaunan, natuklasan na ang ilan sa mga ransom calls na natanggap ng pamilya Rodriguez ay nagmula rin sa bahay ni Elvia. Muli, napatunayan ang husay ni Miriam sa pagmamasid at investigasyon. Lumipas ang mga buwan, ngunit hindi huminto si Miriam. Patuloy niyang hinanap ang katotohanan at iba pang sangkot sa pagkawala ng kanyang anak. Sa kanyang pagsisiyasat, nakatagpo siya ng isang lalaki na nagngangalang Enrique Joel Rubio Flores, isa rin sa mga taong kinilala niyang sangkot sa pagdukot kay Karen. Tinawag siya ng media na isang born-again Christian. Pagkatapos nito, nagbalik si Miriam sa bayan ni Enrique Joel Flores sa Aldama at bumisita sa kanyang lola. Natuklasan niya mula sa lola nito na regular pala itong nagsisimba. Dahil dito, nagsimulang dumalo si Miriam sa misa sa simbahan ni Enrique upang bantayan siya. Kalaunan, ipinaalam niya sa mga autoridad ang kanyang natuklasan at inaresto si Enrique Joel Rubio Flores sa loob mismo ng kapilya. Habang isinasagawa ang pag-aresto, nakiusap ang pamilya ni Enrique kay Miriam para sa awa, ngunit mariin niya itong tinanggihan. Sinabi niya na, saan ang awa niya nang kitilin nila ang anak ko?
Ngunit hindi pa dito natapos ang pinakamapanganib na investigasyon ni Miriam. Sa puntong ito, si Miriam Rodriguez ay 56 na taong gulang na at ilang taon nang hinahabol ang mga kumitil sa kanyang anak. Ngunit tila wala siyang pakialam sa sarili niya, patuloy siya sa laban hanggang makamit ang hustisya. Sa pagkakataong ito, may target siyang isang binata na dati ay florist. Natuklasan ni Miriam na bago sumali sa kartel, nagbubukas ito ng tindahan ng bulaklak at malamang ay bumalik siya sa dating negosyo upang makaiwas sa mga autoridad. Sa tulong ng isang anonymous tip, natunto ni Miriam ang lalaki na nagbebenta ng salamin sa mata malapit sa hangganan ng Mexico at Estados Unidos. Nang makilala siya ng lalaki, tumakbo ito palayo. Ngunit handa si Miriam. Hinabol niya ito, pinatumba at tinutukan ng sandata. Hinawakan niya ang lalaki ng halos 1 oras hanggang dumating ang mga autoridad. Sa puntong ito, tila hindi na lang simpleng investigador si Miriam, parang isa na siyang undercover agent o James Bond. Sa totoo lang, siya mismo ang humuli sa isang kriminal. Sa loob ng 3 taon, inalay ni Miriam Rodriguez ang kanyang buhay sa paghahanap sa halos lahat ng buhay pang miyembro ng gang na sangkot sa pagdukot at pagkitil sa kanyang anak. Nahanap at naaresto niya ang 10 sa kanila. Gumamit siya ng iba't ibang paraan tulad ng pagpapalit ng itsura, pagputol at pagkukulay ng buhok, paggamit ng peking ID at pagpe-pretend bilang health worker o election official. Sa pamamagitan nito, nalalapitan niya ang mga pamilya at koneksyon ng mga kriminal. Kahit madalas siyang pinagtatabuyan, hindi siya sumuko. Patuloy niyang pinagsama-sama ang mga impormasyon hanggang mabuo ang mga kaso. Dahil sa kanyang determinasyon, nakilala siya sa buong Mexico bilang simbolo ng hustisya. Ngunit kasabay nito, naging target din siya ng panganib. Bilang isang ordinaryong babae sa edad 50s na lumalaban sa isang makapangyarihang kartel, nagsimula siyang makatanggap ng mga banta sa kanyang buhay. Humingi siya ng proteksyon mula sa gobyerno ng Mexico. Sa isang insidente, nakatakas ang ilang bilanggo mula sa kulungan kung saan nakakulong ang mga sangkot sa kaso ng kanyang anak. Noong April 17, hinabol ni Miriam ang isang babae na nagtatrabaho bilang yaya sa Ciudad Victoria. Ilang araw niya itong sinundan bago niya ito makita at maipahuli. Sa proseso, napinsala si Miriam habang hinahabol ang sospek, ngunit nagawa pa rin niyang maipaaresto ito. Isa na namang hakbang papalapit sa hustisya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, noong Mayo 10, 2017, araw ng mga ina sa Mexico, natagpo ang kitil si Miriam Rodriguez sa labas ng kanyang bahay. Si Miriam ay tinamaan ng 13 bala ng parehong mga preso na nakatakas mula sa kulungan, ang mga taong una niyang naipakulong dahil sa pagdukot at pagkitil sa kanyang anak. Sa kanyang walang sawang paghahanap ng hustisya, si Miriam Rodriguez ay naging simbolo ng tapang at paglaban sa ilalim ng kriminal na mundo na nagpakita kung hanggang saan kayang lumaban ng isang ina para sa kanyang anak at naging inspirasyon sa iba na gawin din ang pareho. Ayon sa ulat ng pulisya, noong araw na siya ay kinitil, pauwi si Miriam sa isang maliit na bahay na dati ring tinitirhan ni Karen. Pagdating niya, pumarada siya at bumaba ng sasakyan. Ilang sandali lang, isang puting Nissan na pickup truck ang tumabi sa kanya at doon siya inatake ng 13 beses. Natagpuan siya ng kanyang asawa na nakahandusay sa kalsada, ang isang kamay ay nasa loob ng kanyang bag na tila inaabot ang kanyang sandata. Nakitil si Miriam habang dinadala sa ospital. Ang kanyang pagkakitil ay nagdulot ng matinding gulo at pag-aalala sa buong Mexico. Agad na naglunsad ng investigasyon ang mga autoridad upang mahanap ang mga salarin. Ilang sandali matapos ito, nag-tweet ang gobernador ng estado na si Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca na hindi papayagan ng gobyerno na maging isa lamang statistik ang pagkakitil ni Miriam. Malinaw na ang mga nasa likod ng pagkitil sa kanya ay natakot sa kanyang aktivismo laban sa mga kartel. Bagamat pumanaw si Miriam, nananatili ang kanyang mensahe. Ang kanyang anak na si Luis ay patuloy na naghahanap ng hustisya para sa kanyang ina, ngunit aminado siyang natatakot siyang sundan ang yapak nito. Marami ring tao ang naging mas maingat dahil sa posibleng paghihiganti ng mga kartel, ngunit may ilan pa ring patuloy na lumalaban para sa hustisya bilang pagpupugay kay Miriam. Ang kwento ni Miriam Rodriguez ay paalala ng mga panganib at sakripisyo ng mga taong kumakalaban sa makapangyarihang kriminal na organisasyon. Sa kanyang bayan, siya ay itinuring na bayani at mayroong bronze na plake na inialay sa kanyang alaala. Ang kanyang laban para kay Karen ay hindi natapos sa kanyang pagkawala.
Isang buwan matapos siyang pumanaw, may natanggap na mahalagang tip ang mga autoridad na nagdala sa pag-aresto ng isa pang sospek sa Veracruz. Nabunyag din na ang isa sa mga kumuha kay Karen ay pinahirapan siya ng matindi bago siya kinitil. Itinatag ni Miriam ang isang grupo na tinatawag na Por los Desaparecidos de San Fernando, isang samahan na tumutulong sa paghahanap ng mga nawawalang mahal sa buhay. Mahigit 600 katao ang sumali, ngunit matapos ang kanyang pagkawala, lumiit ang bilang dahil sa takot na sila naman ang maging susunod na target ng kartel. Sa kasalukuyan, ang grupo ay pinamumunuan ng kanyang anak na si Luis. Mula 2017, patuloy na tumataas ang karahasan at krimen sa Mexico at lumalawak pa ang impluwensya ng mga kartel. Sa kabila ng lahat, si Miriam Rodriguez ay hindi itinuturing na tao ng karahasan o paghihiganti, kundi isang ina na kumilos dahil sa pagmamahal, dalamhati at paghahanap ng hustisya. Lumaban siya para sa kanyang anak hanggang sa kanyang huling hininga. Ang kanyang kwento ay paalala na ang hustisya ay may kapalit na panganib, ngunit maaari ring mag-iwan ng inspirasyon para sa iba, naway magpahinga siya ng payapa.